guys, dito tayo ngayon sa Lush Residences. 98%, 99% tapos na tayo. Cleaning na lang tsaka decor yung kailangan natin gawin. Pero mostly, naka-mount na yung mga gamit. So, tara. As you can see, majority, naka-mount na lahat. So, ito na lang hinahabol natin yung mga bathroom accessories. So guys, ito yung living room natin. Halos tapos na siya. Well, kailangan lang natin linisin talagang maalikabok pa and all that. Pero, for the meantime, pinakita na rin natin dito yung konting decor. Sinestart na natin para at least pag sinilip ni owner yung unit niya, malalaman na niya kung ano yung gusto nating mangyari dun sa kanyang unit. So, yan. Diyan na yung mga upuan naka-ready na hindi ko lang muna ina-unload, tinatanggal. Okay? Tapos ito, halos kompleto na. Lilinisin na lang natin. Yan. Then, this is the bedroom. Yung wardrobe, meron akong magandang bagong design sa wardrobe. Yan. And then, itong dresser table natin, ready na rin. Ayusin lang natin yung decor. Yan. Tapos, ito, meron akong secret design dito. Hindi naman secret. Bago lang sa paningin natin na malaking matutulong sa mga maliliit na unit. Yan. Tapos, itong curtains na mount na rin natin. So, as you can see, yung design natin sa curtains, para siyang pang-hotel na. Hindi na yung typical na may naka-rod. And then, all the kalat is still here. Dito na kasi yung mga gamit ng owner, ready to move in na sila. They're from Davao, so kailangan ma-ready nila bago sila magka-flight back to Davao. Kaya, nandito na lahat. Tapos, yung headboard natin, naka-padded. Tapos, kung makikita nyo, yung area natin doon, akala nyo it's nothing, pero na-maximize pa rin natin yung space. Meron niyang side table. Ewan ko kung nakikita sa video. So, may side table pa rin siya. Para at least left and right, merong access yung mga nakahiga dito. So, yun guys, ito yung kitchen natin. Patapos na rin yung mga tao nagtatago dito. Ayan, nagmimerienda muna sila, naglilipit na kami. So, nakakalat pa yung gamit. That's it for now. Tomorrow, ayusin na natin, tanggal alikabok for at least, yun, pakita ko yung finished product na talaga natin na kasama na yung mga decor. Okay guys, finally natapos na natin yung unit. So, let's start and check. Pakita ko sa inyo kung ano yung mga features na ginawa natin sa unit, tsaka yung story niya, syempre kung paano siya nagawa. So, let's see it. So yun guys, nandito na tayo sa loob ng unit. So uunahin natin from here papunta sa loob. Or CR. Anyway, sige, let's start from here. So sa entrance pa lang, naglagay na tayo ng mirror. Para kung lalabas kayo or dumating kayo, yan, meron kayong pwedeng pagtsukan ng itsura niyo. And next is yung shoe rack natin. So since dead area to, so minaksimizan natin yung space, nilagyan natin siya ng shoe rack. So, pwede nyo dito ilagay din yung keys, ganyan. Ito yung parang entrance console nyo or sa foyer nyo. So, ito. So, meron tayong single na shoe rack lang. So, yan. Pwede nyo ilagay yung mga slippers na shoes nyo, ganyan. Actually, kasha rubber shoes dahil malaki siya. So, yan. So, pwede nyo rin lagyan ng display. Tapos, dito yung keys nyo. Then, hindi nyo pa nakita. Sa entrance pa lang, niliwanagan na natin. Because usually, yung kitchen pag entrance, madilim eh. So, para good feng shui na rin, nilagyan natin ng spotlight dyan. Para maliwanag yung area. As you can see, yung isa naka-spotlight dito. Yan. If ayaw nyo ng mirror, pwede nyo namang palitan ng art frame to. So, maganda din siya. Aesthetic tignan. So, ito yung kitchen natin. So, ang turnover dito sa unit, brown and black yung granite niya. Tapos, itong cabinet is all brown. So, since nagbago tayo ng color ng unit, parang hindi naman siya babagay. So, sinabay natin yung color theme sa loob sa kitchen. So, kaya binago natin lahat. Ang pinalitan lang namin dito ay yung countertop niya. So, white quartz yung ginamit natin. And then, sa cabinets, ito pa rin yung dati.
So, di ba, lagi ko sinasabi, kung kaya naman natin ma-save, yung masisave, i-save lang natin para, yun nga, para okay din sa client. I mean, advantage din for them. So, and then, meron din tayong dinagdag pala. Ito dinagdag natin kasi usually SMDC, wala silang pang mga microwave. Usually, or mostly, wala silang pang microwave. So, ito yung dinagdag natin. Alright, and then, meron din tayong dinagdag na kitchen basket. Ito yung parang laging hindi ma-describe ng mga tao. So, tawag dito kitchen basket. So, yan, nilagyan na natin siya. Kung magpapagawa kayo, huwag niyo rin kalimutan sa contractors or ipalagay itong kitchen basket kasi importante siya, lalo na sa condo. Then, kailangan natin ng organizer. So, ang secret sa unit is storage. Maraming storage, saka kailangan yun nga, organize lahat yung gamit. Plan and organize para hindi in the future, hindi kumalat yung gamit nyo. So, next natin yung bathroom. So, tara, let's see. So, this bathroom, hindi natin na-renovate yung bathroom. Nag-add lang tayo ng mga ng fit-out design dito. So, this one, pinag-combine namin ni owner yung pegs na tsaka pegs ko to build this design. So, supposedly, meron dito, may dapat washing machine. So, tinakpan namin, may gripo dito. So, ito kaya namin dinesign to para matakpan yung gripo dito. So, ayan. Tapos dito yung lagayan mo ng decor, ganyan. Tapos nagdagdag tayo ng storage. Ayan. Malaki din yung storage. So, dyan yung mga towels mo, toiletries. Yan. All together, meron din tayo sa ilalim. Kasi nga, di ba, storage is the key sa mga condo. So, meron tayong storage dito. Dahil ayaw naman ng client na maglagay na ng washing machine. So, diniretso na natin yung kanyang sink. So, pinalitan din natin yung sink niya. Yan, so oval lang. Then, the mirror. So, yan, nilagyan natin din ng backlight para pag mag-aayos yung client, may extra light siya. Itong light dito, hindi lang natin mapalitan kasi nga, ang SMDC, yung light nila is merong exhaust na nakadikit kaya hindi namin siya pwedeng palitan. Yun yung, kaya white light lang siya. As much as gusto ko siyang gawing yellow, hindi ko siya mapalitan kasi nga sayang at yun yung exhaust nila. And ito, dinagdag din natin to. Yan. Nilagyan din natin ng shower enclosure. Yan. And may pinalitan din pala tayo kasi naka-turnover dito is soap holder lang. So, dinagdagan ko na rin itong mahaba para may patungan ng shampoo. Yan. Ano pa ba dinagdag ko? Ito, nilagyan din natin ito, towel rack. Nilagyan natin towel rack. And then, this towel holder. So, yan yung mga dinagdag natin sa unit. Ay, dito sa bathroom. So, here, dito na tayo sa living room. So, yung living room natin, kung mapapansin nyo, iniba natin yung usual layout natin. Kasi typically, nandito yung sofa, then na TV, nandito. So, ito, na-request ni client, yun nga, gusto niya kasi ng dalawang area. So, gusto niya, mayroon siyang work table, tsaka dining table at the same time. So, ito yung design na nalabas natin. Actually, itong peg na to kay client nang galing. So, yun nga, ang ginagawa natin is, yun nga, sinisend mo yung peg mo, tapos i-collate natin para makuha natin yung talagang gusto nyo. Hindi yung puro sa amin lang yung design. So, altogether, yun nga, sabi niya, gusto ko talaga yung sofa dito, kakasya ba? So, kinuha namin yung sukat ng area, since okay naman yung sukat niya. So, kasya siya. For as long as nakakadaan yung tao, okay yun. Kaya huwag niyong pipilitin kung naka-sideways kayo dito. Huwag niyong pipilitin na pagkasyahin kung ano man yung magiging cut ng mga unit niyo. So, ito, chinek natin na, yun nga, kakasya siya. Okay lang. Tapos, yun. So, this could be the dining area. Pati ito, chinek din namin na parang, anong kakasya na sukat. So, good thing, hindi mahilig si client sa malalaking TV. So,
enough lang. 32 inches is okay with them. So, ayan, ito yung kumasya dun sa space. Kasi kung mas malaki pa, maharangan na itong mga ano dito, itong intercom. So, yun, naglagay tayo ng drawer. Para, yan, dyan mo tatago yung keys mo, yung remote mo. Then, ang nilagay lang natin since medyo hindi nga siya ganun kaluwag, ang ginamit lang natin na upuan dito is ottoman lang. Para hindi siya masyadong nakaharang. Tapos, nandito sa kabila yung talagang may backseat. Yan. So, technically, dito ka pwede actually, pwede pareho eh. Pwede ka naman kumain ng walang backseat. So, kung gusto mo yung may backseat, dito ka pupwesto. So, pwede rin itong dining, work area, pareho, pwede siya. O yun nga, kung meron ka rin namang mga bisita, yan, na kulang kayo sa chair. So, 4-6 kakasya na bisita. Hindi lahat tatayo. Diba minsan sa isang condo, kulang ng upuan. So, ito, enough. Wag lang siguro 10. Siguro 6, 4-6 kakasya. So, one of the features dito, para mukhang lumaki talaga yung unit, lagyan tayo ng full mirror. As in, full mirror. So, yun. Kung puti lang to, you would feel like this space ended here. Pero, yun nga, naglagay tayo ng full mirror para parang infinite sa tignan. At akala mo, titignan mo dito, akala mo mas mahaba pa yung table. Diba? So, that makes you feel na, yun nga, na hindi ka nakaka-claustro tignan. So, here, nandito na tayo ngayon sa bedroom. As you can see, napaka-cozy. Pagpasok mo, ang lamig tignan, ang lamig sa pakiramdam. Masarap siya. Higaan, pahingahan talaga. Okay, so this, i-describe muna natin. So, this room, akala nyo maliit siya, pero kumasya siya ng full double bed, 54 inches. Actually, kakasya pa dito yung queen bed kung gustuhin ko lang. Pero, yun nga, mawawala ng side table. But basically, kakasya ang queen bed dito. Imagine that. Akala mo maliit, pero hindi, kakasya pa siya. So, eto, tignan nyo. Dito, nandito yung may mga, naglagay tayo ng mga storage kasi susunod ni client, nagbinigay niya yung peg. Ito yung gusto ko dun sa, kaya dun sa mga ibang unit na ginagawa namin. So, in-arrange lang natin na hindi siya ganun ka sobrang kamuka. Naka-combine yung design niya. So, yan, nandito yung storage, tapos may side table din. Kasi husband and wife yung titira dito. So, kailangan meron silang tig-isang space. So, yan. Pati ito, yan. Pinili rin namin ito ni client na, yan, sobrang cozy ng itsura. On the other side, yan, may side table din yan. Tsaka kung makikita nyo, no, kahit maliit siya, nakakadaan pa din yung tao. 'Di ba? Hindi siya masikip, pero I mean, what's important? Yun, hindi siya yung isang paa lang, nakakadaan talaga yung tao. So, if you can see, meron din tayo, pinakita ko kahapon. Yan, may storage din dito. So, storage is the key, di ba? So, lahat may lalagyan. Yan. Altogether, naglagay na rin tayo ng saksakan. Yan, tsaka kung may dim light. Yan. Okay, here, dito tayo sa dresser table, no? So, nagdagdag tayo dito ng shelves para patungan. Minsan, pabango or I don't know, kung anong gusto mong ilagay. Kasi usually, nakakalat lang dito di ba? So, yan, pwede ka nang maglagay ng display, ng makeup brush mo, kung ano man gusto mo ilagay. At least, hindi lang siya lahat nandito sa gitna. Tapos, all together, yan nga, may backlight siya, yung mirror. Yan, yung mirror natin naka-backlight. Yan. So, pag naka-off, then, syempre, pag makeup time na, kailangan maganda ang lighting. Lighting is the key din. Para mas makinis tignan yung balat. So, yan. Tapos, kung makita nyo, meron tayong cove light. So, kung ayaw nyo ng dramatic, yan, pwede tayo mag-cove light lang. Yan, patayin natin. So, yan.
So, yan. O, light lang. Soft light lang tayo. Yan. Para sa cove light. So, actually, meron din dito sa taas. Nakita niyo, meron din. Cove light dyan. So, kung, gusto niyo light, dim light lang, saktong-sakto yung color nung unit. Naiilawan pa din siya. So, here yung features ng bed, no? Tricolor din. Or, ganyan lang. Ganda. So, yan. That's about it. Oh, wait lang. Nabuta ko na naman. So, yun nga pala yung pinaka-favorite feature. First time namin ginawa. Actually, idea ni client to. Yun nga eh. Open kami sa ideas ng client. Hindi naman puro kami lang. Kailangan meron din talaga yung mga mas gusto nila, mas gusto ko. Ganun ang logic. Pero for as long as kakasya, or pupwede, or doable siya, sige, push natin. Just like this one. This is the client's idea. Ang cabinet ay naka-bifold. Yan. Full siya. As you can see, lahat open. Usually, ang ginagawa namin, sliding door or yung typical swing door. So, this one, naka-bifold. So, ang laki nung access mo dito sa, sa area. Saka talaga na-request niya, pwede namang wala to. Pero talaga na-request niya na kailangan separate sila nung husband niya ng gamit. So, I guess marami siguro silang gamit. Kaya kailangan hindi pwedeng halo. So, yun. Ang ganda. Yan. Ang laki ng space. Lahat open wide siya. So, yan. This is our new design. So guys, other than dun sa mga pinakita natin, no, ito yung nilagay natin ng curtains. So you can see, pang hotel level. Hindi siya yung nabibili, hindi yung naka-ring, hindi yung naka-mount. So, kailangan social siya tignan. So yan, magkadikit yan. Custom made to. So, hindi siya yung nabibili lang sa mall. So, there. Cute, no? Ganda. So, two-way siya. Super blackout to. Ganda. So, sa morning, akala mo gabi pa din kasi nga ang kapal ng tela. And lastly, may pa tayong isa ditong ginawa. So, this is kind of new to us. Although may nagawa na rin kaming balcony. Pero ito, may dinagdag kami na decking. Ayan. Picture na lang natin. Okay, that's it for now, guys. Thank you for watching. I hope nagustuhan niyo yung gawa namin. Sa future, meron pa tayong mga kasunod na project. So, keep following lang. Follow, like, and share. LBP Arts and Interior. Instagram, YouTube, and Facebook. Make sure doon kayo magme-message or dito magme-message sa amin so you stay connected with us. Yun, sana may mga natutunan kayo. Marami pa tayong i-share na videos na parating, pati mga work namin. So, keep following. Thank you. Bye-bye.